Magandang po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay Saturday, no? Kumusta po kayo? Yung maguro, hindi pa pwedeng hindi natin to i-topic no? Yung medical allowance. Kasi napakarami pang mga division base sa na nagchat-chat sa atin, na monitor natin na wala pa raw silang medical allowance. So, nagtataka sila bakit yung iba meron na, 'di ba? Tapos sila wala pang medical allowance. Alam nyo yung bilis niyan, 'di ba? Nasa ano yan nasa accountant, nasa AO, 'di ba? Andun yan Siyempre nasa SDS. Yung pag-process ng ano niyan, kung fund, alam naman nila kung saan kukuhanin. Pero alam ko by now, lahat na ng mga division, to my understanding, sa pagkakaunawa ko, mayroon ng regular fund. Kaya lang yung sinasabi natin, kung walang regular fund, paulit-ulit po ako, na po pwede namang mag-cash advance o front load na ginagawa ng ibang division. Kaya lang tataka tayo bakit natatagalan at hindi seemingly ang feeling ng mga guro at ako din, iniisip ko rin, parang napapabayaan o pinababayaan ng division nila, na parang okay lang na hindi mabigay yung medical allowance ng mga guro nila, no? So halos araw-araw ganyan ganyan yung mga chat ng mga guro na sa kanilang division ay wala pa. Hindi natin alam kung anong dahilan bakit yung division nyo. May mga nagsasabi pala o sinasabi yun ang nakaka-disappoint sinasabi na wala daw fund. Sabihin nyo kaya yan, ang sinasabi daw ng mga AO, wala daw fund. Sabihin nyo kaya yan sa sa SDS nyo, o sabihin nyo yan sa DepEd na walang fund, di ba? Bakit nag-memo ang DepEd? Sabi, ibigay ng Kaya minsan di mo alam kung sino ang hindi ba? Nagsasabi ng truth. Pero, in truth, marami ng division din na nagbigay Di ba? Marami ng division na nagbigay ng medical allowance. Kaya yung mga guro tuloy, nagkakaroon ng comparison. Bakit ba palaging nagkakaroon ng comparison? Bakit ba hindi ba pwedeng sabay-sabaw na magbibigay? Parang sahod? Bakit pag mga benepisyo na alam naman natin na sabay-sabaw dina-download, kung magkaroon man ng delay yan, siguro a matter of days lang. In fairness sa DBM, sa DepEd, no? Kaya lang bakit yung ibang division nakakapagbigay, di ba? At yung ibang division hindi nakakapagbigay. Kasi may alam ako ng mga malalaking division na nagbibigay ng maaga, on time. Meron akong alam ng mga maliliit na division, nakakapagbigay sila on time. Di ba? Nabit nila yung deadline pala na March 31. So, ano ang ginagawa ng division? Bakit dinidelay pa yung medical allowance? Kasi nasa division na yan Nasa division na yan. Hindi yan sa region kung sa DBM naman, sa pagkakaunawa ko, meron ng regular fund. Meron ng regular fund. At kung wala namang regular fund, sa pagkakaunawa ko, pwede naman yung mag-cash advance. So, yun yung alam ko, pwede mag-front load. Kaya nangyayari tuloy, yung mga teacher, lalong nalulungkot, nasasad, pareho lang yun, nadidisappoint, nagagalit, nagko-complain, di ba? Kasi nga, ay hindi nabibigay sa kanila ng, delayed.
Alam ko na-air na to, nasabi na to kay ano, kay sino ba yun? Kausap nila sa GMA7 na ASEC, no? ASEC Edison C. Na-relay na ito. Baka magawa na ng aksyon, no? Baka mamaya sabihan yung mga division office, mag-memo yung DepEd para doon sa mga division. At alam ko, lalabas din tong issue na to sa ano sa hindi ko lang alam doon sa i-air bukas sa GMA7. So, muli po yung panawagan natin sa mga schools division superintendent, sana po ay ibigay na. Kung maaari po ay ibigay na yung medical allowance at huwag nang patagalin. Huwag na masyadong maigpit, no? Sobra kasi higpit ng mga ng mga personnel din sa division office eh. Pag sinabing HMO card lang na Xerox. Kung ano pa ata hinahanap eh. Dapat kung ano lang yung nasa memo. Pag sinabing pwedeng mas mababa sa 7,000, dapat wag nang hinahanapan na 7,000 na HMO. Kasi sabi naman dun yung sobra sa guro na. So, muli, ang panawagan natin sa mga division office na hindi pa nagbibigay ng medical allowance, sana po maibigay niya na, kawawa yung mga guro. Di ba? Lalo ngayon, di ba? May mga gurong nababalita na namamatay. Kayaanin pa nga naman nila yung medical kung namatay na nga, no? Baga sa aanin pang damo kung patay na yung kabayo. Tsaka nagkakaroon di ba nagkakaroon ng guilt minsan, O kaya, kung wag naman sana, dahil walang pambayad, dahil paso yung HMO card niya, dahil hindi niya nahulugan, hindi niya nagamit, inuwi ng bahay yung teacher, no? Paano kung may mangyaring masama sa teacher, hindi niya nagamit yung card niya kasi hindi na napaso. Kaya, di ba, kaya binibigay yan ng first quarter. Kasi nga, kinoconsider ng gobyerno, ng DepEd, na mahalaga bawat buwan ng insurance. Dapat, naka-insured yung mga guro. January pa lang, insured na sila. January to December. Nangyayari sa delayed ng mga fund, ang insurance na guro, January, February, March, wala. April, wala pa din. Baka May, wala pa din. Hindi insured yung guro ng 5 buwan. Hindi ba nakukonsensya yung ating division office na sa delay nyo, hindi na insured yung mga teacher ng kada buwan. Di ba? Kaya binibigay ng maaga kasi nga para ma-insured yung mga guro. Para ma-insured yung kanilang health insurance, no? Yung problema, binibigay ng delay, hindi tuloy. Parang parang sasakyan. 'Di ba? Pag hindi mo pina-insured ng on time, pag nabangga yung sasakyan mo at nasira, na-wreck, wala ka makukuha, kawawa ka. Oh, kawawa. Tama ba yung aking analogy? Ganun din dito sa health. Paano kung hindi na-insured yung mga guro at may nangyari sa mga guro within 5 months, hindi naka-insured yung mga guro sa HMO. Diba? Sa kanilang insurance. Anong mangyayari? Kawawa yung guro, walang gagamitin. Sino may kasalanan? Yung division office kasi hindi binigay yung kanilang medical allowance for insurance. Dapat iniisip yun ng mga division office. Yung insurance ng mga guro, yung health insurance ng mga guro na mahalaga bawat buwan. No? So, kung halimbawa hindi binigay ngayon na itong April, hindi binigay, no? Dapat March binigay na, no? Pero dapat January binibigay na. April hindi binigay. So, biro nyo, ilang buwang hindi naka-insured yung guro? January, February, March, April. Pag hindi pa rin binigay ng May, hindi na naman may insured yung guro ng May. Biro nyo, kung may nangyari din sa guro ng 6 na buwan sa within 6 months na hindi siya insured. Huwag naman sana, no?
Grabe ka naman, Sir Bong. Kaya alam, posibleng mangyari. Di ba? May mga casualty ang guro eh. So sana iniisip ng mga division office yung insurance ng kada buwan para sa mga guro na importante kaya dapat binibigay ng maaga yung medical allowance.